Since nagiging hype na nga yung mga tri-wheeler ngayon, ang ating pag-uusapan sa video nito ay ang pagkakaiba ni Bajaj Maxima at ni Bajaj RE. So gagawa natin ng comparison guys between sa specs, features at sa presyo ng dalawang tri-wheeler na to. At aalamin na din natin guys kung anong tri-wheeler yung papasok sa budget at lifestyle niyo. So without further ado, let's start this video. Mag-umpisa kay Bajaj RE. So this one guys is powered by 236cc, air-cooled single-cylinder 4-stroke 4-valve at single overhead cam. Pagdating naman sa kanyang max power, ito ay may lakas na 7.3 kilowatts at 5,000 RPM and max torque of 17.1 Nm at 3,500 RPM. So both front and rear wheel guys ay naka-drum brake na din. Tapos meron din siyang fuel tank capacity na 8 liters. While dito naman kay Bajaj Maxima, this one guys is powered by 236.2cc. So, mas lamang-lamang siya guys ng 0.2cc pagdating sa displacement. Tapos ito ay air-cooled din, single-cylinder, 4-stroke, single overhead cam at 2-valve. So, kumpara kay RE guys, si RE kasi is naka 4-valve, siya ay naka 2-valve lamang. Pero meron siyang lakas guys na 10.98 horsepower at 4,500 RPM at max torque of 20.45 Nm at 3,500 RPM. So lamang ng konti si Maxima pagdating sa max power at torque. Tapos same lang po sila na may fuel tank capacity na 8 liters. So dito naman tayo guys sa kanyang overall looks. So at first glance guys, hindi nyo mapapansin yung pagkakaiba ni Bajaj RE at saka Bajaj Maxima. Pero kung talagang titingnan nyo, mas malaki po si Maxima kumpara dito kay RE pagdating sa body build. So dito sa front muna tayo, of course, syempre may windshield siya, may wiper siya, sa kanya namang headlight, ayan, naka-bulb type. Same lang din po sila ng itsura sa front. Dating naman dito sa gulong ni Bajaj RE guys, marami nagtatanong kung naka-dual shock ba siya dito sa front. Well, as you can see guys, naka-single shock lang siya. Tapos meron siyang front tire size dito sa front na 4.00 by 8. Ayan. So, yan yung kanyang single shock guys. Check natin sa kabila. Ayan, wala siyang shock dito sa kabila. So, naka-single shock lang talaga siya. So, pagdating naman dito sa looks ni Maxima guys, ikumpara mo naman kay RE, talagang identical lang talaga sila. Yun nga lang, mas malaki itong si Maxima, no? So, ayan, of course, meron siyang windshield, meron din siyang wiper. Same lang din sila na naka-bulb type yung kanyang headlight. Turn signal is naka-bulb type din. Of course, dito yung pangalan na Maxima, no? Ayan. So, same lang din guys na parang chrome yung kanyang style dito at naka-emboss na emblem. Ayan, dito tayo sa gulong. Pagdating sa gulong sa front guys, si RE is naka-single shock while si Maxima is naka-dual shock sa front. Ayan, isa. Tapos ito yung ikalawa. Tapos this one guys ay mayroong front tire size sa front na 10.00 by 10. So, kumpara kay RE guys, mas malaki yung front wheel ni Maxima, no? And then, pagdating naman sa transmission nito kay Bajaj RE, meron siyang 4-speed and 1 reverse manual transmission. Same lang din sila ni Maxima na merong 4-speed, forward at 1 reverse at manual transmission. Ayan, so dito na tayo guys sa gilid. Ito yung side profile ni Bajaj RE.
Ayan. So, dito naman tayo dumako guys sa handlebar or dito sa front dashboard ni Bajaj RE. So, of course, meron siyang pang MP3 na kung saan pwede mong lagyan ng SD card or USB. Para sa ganon, habang namamasada kayo, hindi kayo naboboard. Dalawa kasing speaker niya. Ayan. Tapos, dito naman, ito yung kanyang analog type na dashboard. Tapos, nandito nakalagay yung fuel indicator niya. And pagdating dito guys, meron siyang pocket din. Meron din siyang pocket dito guys. Ayan. Tapos, ayan, mechanical key pa rin yung gamit sa kanyang ignition, no? Tapos, nandito yung kanyang hazard light button. Ayan. And dito naman, nandito yung kanyang turn signal light button, high beam, low beam. Ito yung sa wiper naman. Ayan. Tapos, ito yung park light, tsaka yung horn. Tapos, nandito yung kanyang transmission guys, na 4 speed. Tapos, pagdating dito, ito yung parang magpapaandar sa kanya. Ito. Ayan, kumbaga para siyang kickstart, no? Dito kay RE. Tapos, ito yung kanyang pedal. Brake pedal. Ayan. Then, pagdating naman sa kanyang mga side mirror, ayan guys, pwede mong i-fold kung hindi mo na ginagamit. Ayan. Tapos dito, meron din siyang pocket dito na kung saan pwede mong ilagay yung mga papers mo. Ayan. Diba? Pwede mo ilagay dyan yung papers nitong Bajaj RE. Pero if I were you, photocopy lang yung dalhin nyo guys, wag yung original. Tapos meron din siyang light dito para pagkagabi, mailawan kung ano man yung ginagawa mo. Tapos, meron din siyang light dito guys. So, gamit na gamit yan pagkagabi. Tapos, meron din siyang hawakan dito. If ever may pasahero ka. Tapos, dito uupo. Ito yung kanyang hawakan. At meron din dito. Ayan. So, kasya dito guys. Kahit na tatlo kayo dito sa front. So, ito yung position ko. Kung halimbawa ako yung driver, no? Tapos, pwede yung umupo dito yung isa. At pwede din naman yung dito yung isa. Ayan, bali, pwede tatlo. Depende pa rin sa body size ninyo or sa size ng mga pasahero ninyo. So, ayan. So, meron din siya lagayan dito guys ng bottled water. So, etong si Bajaj RE guys, ay meron ding compartment. Tapos, meron din siyang spare tire. If ever na-flatan kayo, ayan, goods na goods na meron ganito, parang sa ganon, hindi na kayo saan maghahanap ng tire. Dahil meron na kayong spare tire, tapos nandito yung battery niya. So, pwede mo din tong iangat ng ganyan. And for me, goods na may extended na seat dito. Parang sa ganon, marami kayong maikarga or maisakay na pasahero. Ayan. Ayan, generous na din yung kanyang seat guys. Ganito din yung texture ng kanyang seat. Ayan, and for me, comfy naman pag halimbawa uupuan dito sa front. Tapos, ito yung kanyang, guys, yung kanyang bubungan. So, naka-leather type dito. Pagdating naman dito, para siyang tela. And, as I can feel naman, pagdating naman sa kanyang texture, makapal naman yung pagkakagawa ng tela niya, guys. Ayan. Tapos, ito yung frame niya para ma-mold yung kanyang bubungan. So, dito naman tayo dumako kay Bajaj Maxima, guys. Ito yung side profile niya. At as you can see, di hamak na mas malaki talaga siya kumpara kay RE. Sa pangalan pa lang ng Maxima, no, mas malaki talaga yung kanyang overall, no, body structure. So, dito muna tayo guys, dumako sa kanyang dashboard at handlebar. So, same lang naman sila, naka-analog dito. So, nandito yung speedometer, odometer, same lang sila. Tapos, nandito yung fuel gauge indicator, syempre yung pangalan niya na Bajaj. Meron din siyang MP3 guys na pwede pagsaksakan ng SD card or USB. Para sa ganun, habang namamasada kayo, hindi kayo maboard. Dalawang speaker din niya, same lang din kay RE, no? Ayan. Tapos, of course, nandito yung kanyang wiper button, park light, horn. Tapos, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal button. Ayan, naka-mechanical key pa rin yung gamit. Ayan. Tapos, syempre yung hazard button. Ayan. Ayan, guys. Tapos, syempre, ito yung kanyang brake pedal. Tapos, yung dito naman banda, guys, kung kaya RE, yung ganito niya is pang start or para siyang kickstart. Ito naman, guys, is pang park brake lock. Ito yung gamit nito.
And then, same lang din kay RE guys. Meron din siyang light dito. Ayan, gamit na gamit yung pagkatabi. At pwede nyo din paglagyan ng ORCR nyo dito. Photocopy lang guys, or kung ano pa yung mga gamit na gusto nyo ilagay dito. Ayan. No? Tapos, ito yung kanyang side mirror guys. Pwede nyo i-fold kung hindi nyo na ginagamit. Para sa ganun hindi madaling masabit. Ayan, tapos pwede kayo maglagay dito pa ng ibang mga gamit ninyo. Pwede nyo i-lock. Ayan. Tapos, sa seat naman, as you can see, mas malapad yung seat ni RE. So, ito kasi kay Maxima, isa lang. No? Kay RE kasi, medyo malapad, tapos meron pang spare dito. So, para sa akin, mas goods na goods yung kay RE, kasi pwede ka magsakay ng 2 pang pasahero. Pero, depende pa rin sa size. Itong kay Maxima kasi guys is, ayan, isa lang. Nandito talaga sa pinaka-center yung kanyang upuan. No? Naka-leather type din, guys. Ganito yung texture din ng kanya leather type sa front. Same lang din sila kakapal. No? So, it's a type pagdating sa kanyang cushion at saka sa seat cover. So, check natin dito sa ilalim. Meron din siyang spare tire. So, pantay lang. Nandito din yung kanyang battery. So, hindi ka na mangangamba guys kung saan ka maghahanap ng tire if ever naplatan ka kasi meron siyang free spare tire. Meron din itong seat belt guys. Same lang din kay RE, meron din seat belt. Ayan. Meron din siyang hawakan dito. So, if ever gusto mo pang magpangkas ng pasahero dito, pwede siyang mawak dito. So, kumpara kay RE guys, si RE kasi may dalawang ganito side by side, pero kay Maxima dito lang banda sa left side merong hawakan. So, ayan, pagdating sa kanyang front seat, mas advantage ang kay RE kasi pwede kang magsakay ng 2 pang pasahero pero depende pa rin sa size. Dito kasi kay Maxima, ayan, isa lang, yung mismong driver lang. Depende na lang guys kung meron ka pang gustong iangkas na bata na pasahero, pwede pa rin naman. Pero for me, mas advantage yung kay RE pagdating sa front seat. So, ayan guys, meron din siyang, ayan, lagayan dito ng bottled water. No? Same lang kay RE. Dito naman tayo guys sa bubungan ni Bajaj Maxima. As you can see, kakaiba yung style ng kay RE kasi may mga design. Ito is plain lang. So makapal din yung tela guys na ginamit dito. Naka leather type din. Ayan, naka leather type black. And ayan, for me, goods na goods. Dahil hindi putyo-putyo yung ginamit na tela para sa bubong ni Maxima. Ayan, meron na din siyang frame para mahulma yung bubungan niya. No? Nice. So, dito naman tayo guys sa bandang likuran. Ito yung para pintuan ni RE. Ayan, angat mo lang para mabuksan mo. Ganyan lang. No? So, ayan guys. So, kasya dito, 3 tao. Depende sa size. Pwede din 4 kung mga estudyante lang na maliliit yung iaangkas mo dito sa tri-wheeler nito. Pero kung kagaya ng size ko, pwede 3. Or depende pa rin guys, no? So, ayan guys, yung kanyang upuan dito sa likod. Tapos, pwede dito ilagay yung mga bagahe. If ever, magsusundo ka. Or yung mga gamit nila, yung pinamalengke nila. Tapos, meron din dito. Ayan. Yun nga lang, hindi siya pwede ma-fold. So, as is lang po yung seat niya dito sa likod. Tapos, meron ding seat belt, no? Tapos, hindi din nabubuksan itong bandang likuran guys. Ayan. So, ito yung kay RE. As is lang yung kanyang seat. And, for me, goods na goods. Kasya dito, 2-3 pasahero. Depende pa rin. Tapos, meron siyang parang pocket dito, guys. Ayan. Pwede ka din maglagay dito ng papel or pamunas. No? So, si RE pa lang, guys. Marami ka na ding mailalagay dito. Pero, kung gagamitin mo to pang negosyo, pwede rin naman dahil ayan, marami ka naman ding mailalagay dito. Kasi dito, kung wala kang pasahero, pwede ilagay dito or dito. So, ayan guys, dito naman tayo kay Maxima. While dito kay Maxima guys, since mas malaki nga siya kumpara kay RE, as you can see, malaki talaga yung space niya dito. Maging yung upuan niya dito. So, dito sa bandang likuran, mas lamang si Bajaj Maxima. So, ito yung kanyang door guys. Kailangan mo lang itong iangat para mabuksan to. Ayan. So, pagdating sa seat guys, etong seat kasi ni Maxima, kumpara kay RE, hindi na-fold. Pero itong kay Maxima, na-fold siya. Aside sa, pwede mo itong gawing pang pasada, pwede mo din itong gawing pang delivery, no? So, pwede mo siyang i-fold ng ganyan. Ayan. Tapos,
Ayan. O, di ba? Pwede ka maglagay ng karton dito, pwede din dito. Pwede mo din ito i-fold. So, mas full compact siya kay RE. Ayan. Si RE kasi talagang mainly ginawa siya for pang commute, no? Pang pasada. While itong si Maxima, pwede mo din tong gamitin tri-wheeler na to pang negosyo. So, ito yung advantage kay Bajaj Maxima dahil malawak yung kanyang likod. Pwede mapaglagyan ng mga gamit mo or pwede naman paglagyan ng mga pinamili ng pasahero mo kasi pwede siyang umupo dito, ganyan. Tapos dito yung mga bagahe niya. Ayan. Or other way around, pwede siyang sumakay dito. Ayan, pwede siyang sumakay dyan. At ito naman yung i-fold. Kung marami talaga siyang pinamili or pinamalengke. Ayan. So, di ba? Napakaganda. So, if I were you guys, kung gusto nyo gamitin tong tri-wheeler na to aside sa pangpasada at gusto nyo gamitin pang negosyo, pang delivery, highly recommend itong Bajaj Maxima. Though mas mahal nga lamang siya, worth it naman. Tapos, ang pinagkaiba din pala nila ng RE guys, pagdating dito, pwede siyang buksan. Yeah. Pwede siyang buksan. Yung kay RE kasi, as is lang, hindi siya pwede buksan. Tapos nga pala guys, no? Meron din siyang rubber matting. Pwede mo tong ilagay pag nabili nyo na tong si Bajaj Maxima. Ayan. Tapos ito yung space niya sa likod. Kumpara sa space ng likod ni RE, mas malawak ang kay Maxima. No? Ayan. Tapos medyo malalim pa. Ayan guys. O, diba? Nice. Pwede mo siyang iangat ng ganyan para mas presko yung mga pasahero mo if ever naiinitan sila. Or else naman pag umuulan, ibaba mo lang. Yan. Diba? Depende kung anong gusto mong treat dito kay Bajaj Maxima. So, dito naman tayo guys sa likod. Ayan. So, sa tail light, same lang sila guys na naka-bulb type. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Yan. Tapos, dito naman sa tire, of course, same lang sila ng tire sa front. 4.0 by 8 yung size. No? While ang kay Maxima, same lang din ng front tire size na 4 by 10. Ayan o. Tapos, ito yung likod ni Maxima guys. Same lang din na naka-bulb type. No? Yung turn signal light maging yung brake light. Ayan. So, ayan guys. Yung overall looks ni Maxima at ni RE. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung presyo ng dalawa kung magkano ba, no? So, ayan na nga guys, natapos na nga natin ikutan yung dalawang tri-wheeler. Ito naman tayo dumako sa kanyang presyo. Kung interested kayo dito kay Bajaj RE, meron siyang updated price ngayon na 203,888 pesos is spot cash. Down payment is 16,311 kung kukunin nyo ng hulugan. At monthly sa 3 years na 9,272 at rebates na 400. Ayan. Pero kung si Bajaj Maxima naman yung gusto mong kunin, ito ngayon guys may presyong 242,888. Down payment is 19,431 kung kunin mo ng installment at monthly sa 3 years na 10,381 at rebates na 400. Meron silang price difference ni Bajaj RE na ayan, 39,000 pesos. Ayan, so ayan guys, alin sa dalawa yung gusto nyong bilhin? Just comment down below. So ayun na nga guys, natapos na natin ikutan yung dalawang tri-wheeler. Alin sa dalawang tri-wheeler na nabanggit ko sa video nito yung natitipuhan yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre guys, kung may mga questions pa kayo regarding sa mga tri-wheeler na napakita sa video nito, paki-comment na din sa baba or please follow my Facebook page, TikTok at Instagram, Langga Gayle. Parang sa ganun kung hindi kayo masagot dito sa platform dito sa YouTube, ay masagot ko naman kayo sa aking ibang platform. So, ayan. I hope nagustuhan nyo po itong video na to. At kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and peace out!